Detalye sa pagtatago ni Ken-chan issue dahil umano sa problema nito sa negosyo. Kalat na nga at pinag-uusapan ngayon ang kapuso actor na si Ken-chan. Pero ang intrigang umiikot sa kanyang buhay ngayon ay walang kinalaman sa pag-arte o sa kanyang love life. Ang kinasasangkutan niyang issue ngayon ay konektado sa kanyang pagiging isang negosyante. Naging hot topic si Ken matapos mawala ang kanyang karakter bilang si Dr. Lindon sa seryeng Abot Kamay na Pangarap. Marami na ring manonood ang naghahanap sa kanya at nagtatanong kung asan ba talaga ang aktor. Lumabas ang isang blind item tungkol sa isang aktor na ang karakter sa isang serye ay nahaharap sa isang kaso dahil lumipad ito sa ibang bansa para makalayo sa kasong isinampal laban sa kanya. Napag-usapan ito ni OG Diaz at kanyang mga kasamahan sa online show nila at nabanggit niya na nahulaan ng mga tao na ang blind item na ito ay tinutukoy ang aktor na si Ken-chan. Nag-iisip na rin ang marami kung totoo bang nagtatago si Ken-chan ngayon para makaiwas sa mga kasama niyang investors sa itinayo niyang ilang mga restaurants o business. Matatandaan na naging sunod-sunod ang balita tungkol sa pagbubukas ng ilang mga restaurants ni Ken. Mayroon siyang binuksan sa Timog, Green Hills at Balanga, Bataan at umabot na rin sa 7 branches ang negosyo. Base sa kwento ni OG Diaz, nabalitaan niya na mayroong nagdedemanda kay Ken-chan na kasosyo niya sa negosyo at nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan tungkol sa pagpapatakbo at magiging kita ng negosyong ito. Dagdag pa rito, hindi raw masyadong kumita ang nasabing business at dinedemand ng kasosyo ng aktor na isoli nito ang ibinigay niyang puhunan para masimulan nila ang negosyo. Pero walang maisusoli na puhunan kasi nalugi nga ang negosyo nila. Subalit nilinaw ni OG Diaz na hindi talaga nila alam kung totoo bang nagkaroon ng ganoong pag-uusap sa pagitan ng aktor at kasosyo nito sa negosyo. Kwento pa nila sa OG Diaz Showbiz Update na nanatili pa ring kaso hanggang sa ngayon ang issue nila sa naluging negosyo. Pero masyado raw mababaw kung aabot ito sa pagkakahuli ni Ken-chan. Opinyon naman ni OG, kung kaso yun, edi harapin niya. May kulong ba yun na nag-invest at nalugi? Or otherwise, may iba pa silang usapan? Or may iba pa silang investment na hindi nag-materialize? Sa ngayon din ay hindi sigurado si OG kung ang dahilan ng pag-alis ng aktor sa bansa ay para magtago sa kasosyong nagdemanda sa kanya o para magbakasyon lang. Since hindi pa naman confirmed kung tumulak pa ibang bansa para magtago. Baka naman nagbakasyon lang talaga yung bata at hindi naman niya tinatakasan ang anumang kaso. Dagdag pa niya, heto nga, mayroon siyang pinananawagan na may nanloloko at gumagamit ng pangalan niya at nagme-message raw sa mga kaibigan at kaanak niya at nagngangalang Boss Vic Del Rosario ng Viva Films. Sabi ni OG na napaka-imposibleng manghingi ng pera ni Boss Vic dahil mayaman na tao iyon. Wala pa ngang konkretong detalye tungkol sa tunay na kinaroroonan ni Ken-chan ngayon. Pero nababalita naman ngayon na binigyan di umano ang aktor ng parangal bilang isang businessman. Ang nasabing award ay ang Outstanding Entrepreneur and Actor Award na galing sa Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers. Pero bago sumabog ang balitang ito sa pagtatago at pagtakas di umano ni Ken-chan sa kanyang kinahaharap na kaso sa negosyo, maaalala na nabalita ang pagbubukas niya ng panibagong branch ng restaurant na malapit lang sa GMA Building. Base pa nga sa caption ng post ni Ken sa kanyang social media, "Celebration never stops here at Deer Claws. Timog Avenue branch is now open. It's the most wonderful dine for you, dear." Ang soft opening na ito ng Deer Claws Steakhouse and Restaurant ay naging star-studded pa nga dahil ang ilan sa mga malalapit na kaibigan ni Ken sa industriya ay pumunta upang suportahan ang kanyang pinakabagong business.
Samantala, nakatakda namang buksan ng Deer Claws ang kanilang ikatlong branch sa Lipa City, Batangas. Bukod sa Deer Claws, ang kauna-unahang Christmas-themed cafe sa Pilipinas na Cafe Claws ay pinamamahalaan din ni Ken. Pinasok ni Ken ang restaurant of food business noong siya ay 29 years old lamang. Ginawa niya ang desisyong ito dahil naisip niyang hindi panghabang buhay ang pag-aartista. Kailangan din niyang magkaroon ng fallback sakaling hindi na siya makakuha ng maraming proyekto sa GMA. Base sa isang interview sa kanya noon, matagal na nilang pinag-iisipan na magbukas ng restaurant pero noong 2020, panahon ng pandemic lang nila nasimulan ng kanyang kapatid ang pagtatayo nito. Pero inisip talaga nila ng kanyang kapatid kasama ang ilang mga kaibigan kung ano ang magandang gawing business dahil isang taon din siyang nabakante noon. Na-late lang sila sa pagbubukas nito dahil mas pinagtuunan nila ng pansin ang pagbubukas ng gas station sa iba't ibang probinsya sa bansa. Noong wala pang isang taon ang kanilang iFuel station, nakita nila ang pagpasok ng pera dahil nagkaroon kaagad sila ng 10 branches. Ani Ken, meron na sa Antipolo, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Cavite. Sa Cebu may 3 po kami. Mas sa probinsya po kami kasi malakas po ang gas station sa probinsya. Sa pagbubukas at pagtatayo naman niya ng restaurant, naisip ni Ken na makipagsabayan sa ilang mga Chinese restaurant sa bansa. Pero mas nangibabaw sa kanya ang pagkakaroon ng unique idea. Kaya naman naisip niya na gawin itong isang Christmas-themed cafe. Paliwanag ni Ken, napansin ko dito sa Pilipinas, we celebrate mula Vermont hanggang January. Nagsiselebrate tayong Pinoy ng Christmas. Pero ni isang Christmas cafe o restaurant, wala. Nung pumunta ako sa New York, nakita ko ang daming Christmas cafe doon. Christmas restaurants na kahit hindi Pasko, bukas. Doon niya naisip at nakuha ang ideya na dalhin ang mga Christmas-themed resto sa bansa. Aniya, sayang ang pagkakataon na magkaroon ng ganoong klaseng motive sa business na magbubukas all year round lalo na sa Pilipinas na maaga ang pagsalubong sa okasyon. Ang Christmas-themed cafe niya ay nagkaroon agad ng 3 branches sa loob lamang ng 1 taon. Ang original branch sa QC ay French Christmas ang tema. Pangalawa sa Green Hills na German Christmas naman. At ang ikatlo sa Eastwood ay mayroong tema ng American Colonial Christmas, 1930s at 1940s Christmas na nilagyan niya ng stage at mayroong jazz singer. Ang pagiging business-minded ni Ken ay ipinagpapasalamat niya sa kanyang tatay na nagmamay-ari noon ng isang Chinese restaurant sa QC at Pampanga. Isa pang pinapasalamatan niya ay ang yumaong si Kuya Germs Moreno na mentor niya sa showbiz. Siya kasi ang nagturo kay Ken na mag-ipon para makapagtayo ng negosyo. Pero ang ginagawa ngayon ni Ken ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa pamilya rin niya. Naisip na rin niya kasi noon, sakaling mawala siya o may mangyari sa kanya, may source of income pa rin sila. Kampante ako na mawawala na alam kong may maiiwan ako para sa pamilya ko. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa istorya natin ngayon? Type your thoughts in the comment section below.